Ayun, bike natin. I-set up lang natin itong mga parts ng mabilisan pagdating sa notification settings. Okay, Aling B. Iba na yung pangalan ngayon. So pag nakita nyo yung malaking batalya ng bike noong araw, so marami nakatambay sa labas na biker, yun na yun, Aling B. I do bike check, bike shop visits at dinodocument ko rin ang aming mga rides. Kung ito ang trip nyo, please do consider to subscribe on my channel because you are watching Banana Rebus. You! Good morning mga idol. And Sunday for the day's ride, solo lang tayo. And for this ride kasi, may susubukan tayong gadget sa riding. Although lahat naman kayo, tingin ko gumagamit na nito. Siguro ako lang. Kasi for the longest time, hindi ako gumagamit ng gadget to. Ito nga pala mga idol. Teka, ayun ko lang makita nyo. Ito yung heart rate monitor natin. Ito. Medyo madilim pa kasi. So, usapan natin kung bakit tayo gagamit ngayon ng heart rate monitor. Let's go mga idol. It's a sunny day na mga idol. Isang linggong maulan. Ngayon, araw na ulit. Ay, salamat. Nakapag-bike na rin tayo. So, nagkaka-problem lang ako. Bakit kaya ganun? Mag-comment nga kayo. So, nung sinubukan ko yung sensor ko, nagko-connect naman siya. Pero ngayon, nagra-ride ako, wala. Hindi niya ma-detect yung heart rate sensor ko. Although, may mga bukas kasi akong Bluetooth, yung sa cellphone ko at saka yung sa earphone ko kasi. Kumanta ang bilo nga. Bakit ganon? Mukhang may problema. Si idol nagpapahinga. Tara. Ayan, okay na mga parts. Nagana na. Amote. Nagkamali pala ako ng binding ng sensor. So, ito nga pala. Hindi ko kasi na-rename yung sensor ko. So, okay na tayo mga idol. Tumigil tuloy tayo. Nag-mubus din tayo ng mga 10 minutes. Tara na. Lego na. My fault. Mga idol. Yung kunuha pala natin heart rate sensor, hindi naman IGS Sport yon, IGP Sport. Ang kinuha natin yung budget meal Joid. O naman yun, hindi ko ma-pronounce ng tama. Okay naman. Napansin ko kasi sinit ko sa max muna at 170 yung HRM ko, yung heart rate ko. Kanina nag-exit ka agad. So siguro mamaya i-adjust natin mga idol natin. Nagkamali lang ako ng binding kanina ng sensor. Tara. Ay, yung bike natin i-set up lang natin itong mga parts ng mabilisan pagdating sa notification settings para smooth na yung takbo. Punta tayo dyan, punta tayo sa alert settings. So ang alert setting natin ngayon sa heart rate naka 170. So alert rate natin, tapos kasi edad natin ngayon nasa sa mga 40 plus. Tinago pa i-max na natin itong mag-alert siya at 180. Yan yung pinaka-safe. Pero kung kaya mo pa, okay lang naman. Kaya yung safe level para mag-alert na. So dito, tingin ko mat ko to ng 70. So ayan, low rate 70, pinaka-highest maximum 180. Mag-alert siya pag mga ganyan. So kanina kasi 170 lang. Napansin ko mabilis tayo mag 170. So baka puyat lang tayo ngayon. So yun. Tapos confirm lang natin. Okay na, 180 na yung BPM alert setting niya. Okay na ulit yan. Shoot na yan mga idol. Yun. T-trade lang tayo. Ayun. Ayos na natin yung alarm setting. Lagyan natin sa 180.
Dito na tayo sa loob na silang dadaan. Mas preferred ko, walang masyadong sakyan. Tsaka mas mahaba-haba siguro to. Hindi ko alam pero alam ko mas mahaba itong loob ng silang kumpara sa Ginaldo. Yo, let's go. Ano idol, tayo ay papaligawan na. Papunta kala Alimpi, madadaanan natin si Alimpi. So nga pala, may share ko. Magtataka kayo bakit ngayon ay nagamit na ako ng HR monitor sensor no? For the longest time di ako nagamit yan. Kapa lang kasi reason out ko or reasoning ko dyan, reason behind dyan, kaya kong tansyahin, kaya ko naman yung limitation ko. Pero recently sa mga races, no, mayroon tayong mga kasipa na sad to say, no, ito yung nagiging problema. Kaya sila nagdisgrasya, minsan nauuwi pa sa pagkawala ng kapadyak natin. So I decided na gumamit na ulit, or gumamit, hindi pa naman ako nagamit ng heart rate monitor sensor para i-monitor din kung at anong level na ba yung heart rate ko, especially pag may mga banat, may ahon, tsaka hindi maganda yung nararamdaman natin sa ride. So yun yung reason natin mga Lodi Gigs kung bakit ngayon nagamit na tayo ng heart rate sensor. Actually essential naman talaga. So yun lang. Pag weekend dito maraming nagra-ride ngayon, masyado. Yun yung kay Aling P. Iba na yung pangalan ngayon. So pag nakita nyo yung malaking batalya ng bike noong araw, so maraming nakatambay sa labas na biker, yun na yun, Aling P na yun. Ito yung reason kung bakit mas masarap dumaan dito sa loob na silang. Yung mga lili, mayroon pa, wala masyadong sakyan, so fresh na fresh pa. Mga idol, dahil maaga pa naman, akyat na tayo ng People's Park. Ang oras pa lang, 8:26 pa lang naman. People's Park tayo. So far, weather condition, weather condition okay naman. Wala naman ako nakikitang smog. So fair weather to bike. Lego na. Yoo! Nga pala mga idol, nagpalit tayo ng chainring. Yung dating nakakabit dito 32T oval, kasi that time lagi tayo sa trail, may mga race sa trail, so may mga race course na sobrang kunat akunin. Nag 32 tayo, kaya lang dahil nga puro pavement lang naman tayo ngayon, wala pa tayong mga trail rides, tapos hindi naman tayo nagre-race, binalik ko muna ulit sa 34, pero oval pa rin. Meron lang ako nararamdaman konting sobrang konting sablay sa shifting, pero the rest okay naman. So tara lulong yung Lego. Nga pa lang, hindi lang biking, may mga nagra-running na rin. Wala namang smog, kaya hindi naman ganun ma-delicate, no? Pero syempre iba pa rin pag walang smog, swami lang. Sana narinig nyo ako, lakas ng hangin, mga Lodi. Ay, sa taas, mga Lodi, bawal na pumasok yung bike hanggang dyan lang, doon sa may guard na yun. Paba na repal, kapdak. So babalik na rin tayo. Tayo ay may handaan na may ganap sa bahay. Tara. Yung nakita natin yung tropa, si Mami Joy. Hihintay niya si Coach. Maglulog daw si Coach. Hanggang ngayon wala pa doon sa pinaghihintayan ni Mami Joy. Nakita ko kasi yung helmet niya. Yung helmet niya, alam mo agad, yung Ninja Turtles. Siya lang yung may ganun. So tara na, baba na tayo. Baka na tayo ng pagkakapihan. Lego.
Ayun mga lodi. Nag-aabot pa rin kami ni Ma'am G. Dito kami sa Cabea Madeo. Ito tinawagan pala siya ni Coach. Si Coach dumaretso na ng Nasugbu. So, inabutang pa siya kasi nagdaan pa ako ng doon sa munisipyo ng Tagaytay. Kaya, ayun. Kaya ako siya, sabi ko, kain muna kami dito. Helmet ni Ma'am G. Mami Joy. Ayun. So, first time nga rito sa isa na pag gusto niyo yung mga food. So, konti pa naman yung tao. Yup! Pauwi na kami. Hindi na kayo makakala. Tumutali na kami sinag-coffee pa kami sa kami. $11.20 wala. Uwi mo rin. Ay, hiwalay na kami ni Ma'am si Joy. Imus pa siya. Nandito na mga bisita namin sa bahay. Pasok na tayo. Kailangan kung may bisita na ayusin ko pa sila goy-goy. Yeah. Kita-kits tayo sa mga susunod pang vlog. Ingat. Buti hindi masyadong mainit. Uy. Tikpa ako sa mempo mo. Pagod.